Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Sa pangminutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa Unuhuan, Kapitulo 5, talatang 14. Ito po ang sinasabi, may lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay Niya ang anumang hingi natin kung ito'y naayon sa Kanyang kalooban. Nag-pray ka na ba? Pero wala pa ring sagot. Masipag ka namang manalangin araw-araw. Pero parang wala pang nangyayari. Natanong mo na ba si Lord kung bakit minsan ay may prayers ka na parang hindi niya narinig? Naranasan mo na bang magtampo kay Lord dahil may prayers ka na hindi niya sinasagot? Let's go back sa sinasabi ng Bible. Totoo na ipinangako ni Lord na anuman ang hingi natin sa Kanyang pangalan ay ipagkakaloob niya. Ayon sa Juan 15:16. Tutuliin na kapag tayo ay humingi, tayo ay bibigyan. Ayon sa Matthew 7:7. At marami pang verses ang nagsasabi na kapag tayo ay nanalangin, tayo ay sasagutin ni Lord. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga sala. Salamat Panginoon sa pag-ibig mo. Marami salamat sa pag-iingat mo habang kami ay nasa labas ng aming mga tahanan upang maghanap ng ikabubuhay. Salamat Panginoon sa pagpapagaling mo sa iyong mga anak na may mga karamdaman. Aming inilalapit sa inyo ang aming mga leaders ng bansang Pilipinas mula sa aming presidente, kasama ng kanyang mga kabinete na ingatan mo sila at bigyan mo sila ng karunungang makadiyos upang kanilang magawa ang kanilang mga trabaho para sa bansa. Amin ding itataas sa inyo ang aming mga kapatid na mangingisda na sila ingatan mo sa laot ng karagatan tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot ng ang malakas na hangin o bagyo ay kanilang naranasan at ito iyong pinahinto. Amin din itataas sa inyo ang aming mga kapatid na mga magsasaka na sila iyong ingatan sa kanilang pagsaka upang ang bawat tao ay magkaroon ng pagkain sa kanilang hapag. Maraming salamat sa pag-iingat mo sa mga kapatid naming naghahanap ng trabaho. Buong araw sila ay iyong iniingatan, pinoproteksyonan. Salamat sa mga kasagutan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pero alam mo ba na ang mga pangakong ito ay may kondisyon? Ang sabi sa Unuhuan, Kapitulo 5, talatang 14, anuman ang hingi natin kay Lord ay ipagkakaloob sa atin. Tanda natin, kung ito'y naayon sa Kanyang kalooban. So ito pala ang kondisyon. Our prayers must be according to His will. Isa pala sa mga dahilan kung bakit may prayers tayo na hindi nasasagot ay dahil may mga ipinagpipray tayo na hindi kalooban ng Diyos. It may be na mali ang motibo ng puso natin o baka hindi makakabuti sa atin at sa ibang tao ang ipinagpipray natin. Ang ilan ay nanalangin para sa mga bagay na hindi talaga kalooban ng Diyos. Halimbawa, ang manalo sa loterya o sa loto o sa pustahan. Mali naman ang motibo ng iba kapag nanalangin sila. Nagbababala ang alagad na si Santiago hinggil sa gayong maling paraan ng pananalangin. Kayo nga ay humihingi, gayon may wala kayong tinatanggap. Sapagkat humingi kayo ukol sa maling layunin upang gugulin ninyo ito sa inyong mga pagnanasa sa kaluguran ng laman. Halimbawa, paano kung ang magkalabang kupuna ng basketball ay parehong nananalangin na manalo sila sa laro? Hindi makatuwirang asahan na sasagutin ng Diyos ang gayong magkasalungat na panalangin. Ganyan din sa mga digmaan sa ngayon kapag ang magkabilang panig ay parehong nanalangin na manalo sila.
Ang mga taong sumusuway sa mga batas ng Diyos ay hindi makakaasang sasagutin niya ang kanilang mga panalangin. Kahit nananalangin kayo ng marami, hindi ako nakikinig. Ang inyo mismong mga kamay ay napuno ng pagbubuo ng dugo. Sinasabi ng Bilbilya, siyang naglalayo ng kanyang tainga sa pakikinig sa kautusan, maging ang kanyang panalangin ay karimari-warin. Matandaan na natin na bago ipako sa krus si Jesus, nanalangin siya sa Garden of Gethsemane. Ganito ang prayers niya: Ama ko, kung maaari po ay ilayo ninyo sa akin ang kahupang nito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari, ayon sa Mateo 26 hanggang 26 at 39. Okay lang humingi at maging honest kay Lord tungkol sa mga bagay na gusto mong mangyari o makuha. Pero tulad ni Jesus, palagi mong ipag-pray na ang kalooban pa rin ng Ama ang mangyari. Tandaan, ibibigay niya basta ayon sa kalooban niya. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Dalangin mo po, na ingatan mo po kami sa araw na ito at ilayo niyo po kami sa anumang kapahamakan. Tulungan mo po kami sa lahat ng aming gagawin sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at Amen.